Bago natin umpisahan ang kwentong puno ng kababalaghan na hindi masusukat ni naman, lalo na kung wala kang kapangyarihan. Paalala lang po na ipikit ang inyong mga mata habang pinapakinggan ang kwentong ito na hango sa totoong buhay ng ibang tao. Ang kwentong ito ay pinamagatang Ang Pamilyang Aswang sa Mambusaw, Capiz. Ang karanasang ito ay nangyari noong ako ay nasa high school pa lamang. Dati kaming nakatira sa isang barangay ng Mambusaw, Capiz. Takip silim noon at pauwi na ako ng bahay nang may nakita akong aninong sumusunod sa akin. Pero nung ako'y huminto at lumingon, bigla itong nawala. Oo, aaminin ko. Takot na takot ako nung gabing iyon. Hindi dahil sa duwag ako, kundi sa totoo talagang nakita ng mga mata ko. Aninong sumusunod sa likod ko. Takot na takot ako sa mga sandaling iyon dahil hindi ko nakita ang sumusunod sa akin nung ako'y lumingon. Naisip ko tuloy na baka may taong sumusubaybay sa akin na gustong pagtangkaan ng aking buhay. O di kaya na may isang aswang. Oo, tama ang narinig ninyo. Isang aswang. Hindi maaring hindi ito pumasok sa utak ko dahil kilala ang barangay namin na may maraming di umano'y aswang. Kaliwat kanan ng lingon ko habang binibilisan ko naman ang paglakad ko dahil sa sobrang takot. Takot na baka biglang maabutan ako na kung sino man o anumang klaseng nilalang ito. Basta binilisan ko talaga ang paglakad ko. Bahala na kung mabitawan ko man ang sukang dalang-dala ko na binili ko sa bahay ng kumpare ng tatay ko. Dahil isa siyang mananggete. Mananggete ang tawag namin sa taong kumukuha ng tuba ng niyog para gawin itong suka. At sa wakas inaaninag ko na ang ilaw sa aming bahay. Habang palapit ng palapit ako sa aming bahay, sabay tawag ko, "Nay! Tay! Nay! Tay! Nandito na ako!" Kahit medyo malayo pa ako sa pintuan ng aming bahay, panay bigkas ko ng nay at tay dahil tumatayo na talagang balahibo ko sa sobrang takot. Nang malapit na ako sa pintuan, nakita ko itong unti-unting bumubukas. "O anak, ba't parang pawis na pawis ka?" tanong ni inay. Parang may sumusunod sa akin, inay." "Ano ba yun?" Basta, ang malaga nakauwi na ako ng ligtas." "Ano ba yun talaga, anak? Sabihin mo na." "Di na bale, basta ang mahalaga ay ligtas akong nakauwi. Di ko alam kung tao ba yun o hindi, basta ang alam ko, delikado siya at may balak siyang masama." Nung pagkalapag ko ng bote ng tanduay sa lamesa na ang laman ay suka, bigla kaming nakarinig na isang nakakakilapot na huni ng kurukuto. Isa itong uri ng aswang na parang tiktik din. Para itong huni ng isang gibe o pato na malakas at tila bang nasa ilalim lang ito ng aming bahay. Ang aming bahay ay yari sa kawayan kung kaya't nanlalamig ang aking mga paa sa mga sandaling iyon. Napabunot si itay ng kanyang itak at sabay sigaw, "Kung sino ka man, magpakita ka para magkasubukan na tayo." At sa mga sandaling iyon, niyakap ako ni inay na sobrang higpit. Alam kong takot din si nanay, pero dali-dali rin siyang kumuha ng asin at sinabuyan ng aming sahig. At ang huning aming naririnig ay tila biglang humihina at tila bang palayo na ito ng palayo. Laking pasasalamat ko na ako ay nakauwi sa amin noong gabing iyon, dahil kung hindi ay baka hindi ko na makikita ang aking pamilya. Simula noon ay hindi na ako bumibili ng kung anumang bibilhin pagkagat ng dilim. Dahil maliban sa nakaranas na ako ng hindi maganda,
Sadyang madilim talaga ang aming barangay dahil sa mga panahong iyon ay wala pang kuryente sa amin at maging ang kalsada hindi pa sementado. Katunayan nga, ang nagbibigay ilaw lang sa aming tahanan ay ilaw na pinapailaw ng battery ng sasakyan o di kaya lampara na di gas. Pagkatapos mangyari iyon, si nanay at tatay ay sinabihan ako na parang kilala nila kung sino ang aswang na sunod ang sunod sa akin. At ano pa ang kanilang sinabi? Kilalang kilala ko rin daw ito. Laking gulat ko sa aking narinig. Ano? Ano itay? At sino naman siya at bakit? Bigla ang tinapakan ni itay ang aking mga paa at tinakpan ang aking bibig. Huwag kang maingay anak. Baka marinig tayo. Nararamdaman nila ito at naririnig dahil nakayapak tayo sa sahig na nakapaa. At kahit ibulong pa namin ito sa iyo, ay maririnig at maririnig nila tayo. Kaya huwag mong babangkitin ang kanilang pangalan kung sasabihin na namin sa iyo kung sino ang sa palagay namin ang nagtangka sa iyo ng masama. Opo itay, sabay hawak sa kamay ng aking nanay. Anak, ang auntie mo. Itago na lang natin siya sa pangalang Lilia dahil nandito po pa rin kami hanggang ngayon nakatira sa Mambusaw pero nasa kabilang barangay na. Anak, ang auntie mo Lilia ay pinaghinalang aswang ng mga tao dito. Kaya wag na wag kang kakain sa kanila. Ano? Di ba pinsan mo siya, inay? Oo, pero hindi tayo aswang anak. At kahit pinsan ko siya, hindi tayo aswang. Siguro, niyanggaw siya ng mga taga-Dueñas noong pumunta siya doon at namasukan bilang tagapag-alaga ng bata. Sabi ni inay. Alam mo ba anak, na siya rin ang pinagbibintangan na niyanggaw niya si, itago na lang natin sa pangalang, Nang Karoy. Namatay si Nang Karoy dahil pinakontrahan nila ito sa albularyo pero hindi kinaya ng katawan ni Nang Karoy dahil di umano'y malaki na raw ang ibon na namumuhay sa kanyang tiyan. Ano inay? Oo anak. Kaya kung mapapansin mo, kahit namatay ang tatay niya na si, itago na lang natin sa pangalang Uncle Piding. At kahit namatay si Uncle Piding ay hindi tayo kumain doon. Ah, kaya pala inay. Kaya sa tuwing ako ay nag-iisa sa bahay ay hindi talaga ako sumasagot kung may taong tumatawag sa labas ng bahay araw man o gabi. At sa tuwing magkakasalubungan kami ni Auntie Lilia ay una talaga akong bumabati sa kanya ng magandang araw. Sabay tanong kung saan ito nanggaling o saan ito pupunta dahil isa itong paniniwala sa amin na kapag ang isang tao ay hinihinalang aswang ay dapat unahan mo siyang batiin. Dahil kung hindi, ay baka maunahan ka niya at bigla kang makakaramdam ng iba't ibang sakit ng katawan, lalong-lalo na sakit ng tiyan at ulo. Isang mabisang pananggan namin dito ay ang pagsabi ng mga katagang aswang, aswang, aswang na pabulong o di kaya'y sa isipan lamang para hindi kami madaig nito. Isang gabi, habang pauwi ako ng bahay galing sa fiesta ng bayan ng Mambusaw, ay bigla na lamang kinilabutan ako na hindi ko may paliwanag. Nagdasal ako at lahat na ay nabanggit ko na sa aking dasal upang hindi niya ako madaig. Nilakasan ko ang aking loob kahit parang nilalamig na ako sa sobrang takot. Tinuwid ko ang aking paglakad dahil dapat ipakita ko sa kanya na hindi ako natatakot. Na biglang parang may tumakbo sa dahunan sa aking tabi. Kinilabutan ako na parabang tumayo ang aking mga buhok. Panginoon, protektahan niyo po ako. Ipadala niyo po sa akin si San Miguel upang lupigin ang aswang na tumatangka sa akin.
Sabay panalangin kay San Miguel Arcangel at sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, lumayo ka! Pero habang palabas ako ng kalsada na maraming puno sa gilid, ay may naaninag akong isang tao. Dahil sa liwanag ng buwan, ay mas lalo ko ito nakita sa malapitan. Isang babae na nakaupo kong tingnan. Noong ako ay nasa malayo pa, pero noong ako ay medyo malapit na, ay nakita ko itong nakatuwad. Oo, nakatuwad ito at isa siyang babae. Mas lalo akong kinabahan na para bang tatakbo ako. Pero hindi talaga ako nagpadaig dahil alam ko na walang sino man ang mas makapangyarihan kaysa sa Diyos. Kaya nilakasan ko ang aking boses habang nagdarasal. Mahal na Panginoon, protektahan mo po ako at bigyan ng lakas ng loob at lakas ng katawan at talas ng isipan upang sa gayon ay hindi ako basta-basta matatalo sa labang ito. Alam kong takot na ako noon. Pero pilit ko talagang ipinapakita na hindi ako takot sa aswang. Kaya imbis na tumakbo ako o bumalik, ay minabuti kong magpatuloy. At kahit mabangga ko pa siya sa gitna ng kalsada para lang maipakita sa kanya na hindi talaga ako takot. Kahit ang totoo ay takot na ako. Kumuha ko ng malaking bato at hinawakan ito ng higpit upang sa gayon ay may sandata ako laban sa kanya. Nang sa harapan ko na siya, mga 4 na hakbang na lang ay bigla itong tumayo at biglang binanggit ang pangalan ko. Lelen! Gulat na gulat ako sa aking narinig at nakita. Dahil ang nakita ko ay si Rhoda. Itago na lang natin siya sa pangalang Rhoda. Si Rhoda, ang anak ng aking Auntie Lilia. Hindi ako makapaniwala na maging siya ay isa na din palang aswang. Nanlilisik ang kanyang mga mata at tila bang galit na galit ito. Galit na galit ito sa akin. Pero hindi ko na napansin kung mahaba ba ang kanyang makuko o humaba ba ang kanyang mga pangil. Basta ang naaalala ko lang ay ang kanyang mga mata. Normal pa ring tao pero kakaiba ang kanyang boses. At ang ipinagtataka ko ay ang pagkaiba ng kanyang ugali. Binato ko siya ng malaking bato na hawak-hawak ko at nilakasan ko pa ang pagdarasal ko habang umaasang may makarinig sa akin at puntahan ako. Pero bigla itong tumakbo palayo. Hindi ko talaga inakala na si Rhoda ay isa ring aswang. Ang iniisip ko ay si Auntie Lilia ang sumusunod sa akin. Yun pala ay hindi. Si Rhoda ay 3rd year high school noong panahon iyon. Maniwala man kayo o hindi, totoo ang nakita ko. Ibang Rhoda. Ibang iba sa nakilala ko mula pagkabata namin. Samantalang habang ako ay pauwi sa amin, bitbit ko pa rin ang sapatos na sinuot ko sa disco sa fiesta ng aming bayan. At patuloy pa rin akong nagdarasal na sana'y bantayan ako hanggang makarating ng bahay. Balot ng takot ang buo kong katawan at hindi ko na nararamdaman ang sakit dala ng mga tusok ng mga matutulis na bato sa aking mga paa. Kaliwat kanan, harap at likod ang aking binabantayan dahil naninigurado akong hindi niya ako sinusundan at hindi niya dapat ako masaktan. Pagkarating ko ng bahay ay agad kong ikinuwento ang buong nangyari at laking pasasalamat namin na hindi niya ako ginalaw. Pinuntahan ni Itay si Rhoda sa kanilang bahay at hinanap ito. Pero wala siya doon, sabi ng kanyang mga magulang. Kinabukasan ay binalikan ni nanay at tatay si Rhoda sa kanila upang sumbatan ito. Pero hindi na talaga umuwi. Magpahanggang ngayon, ang sabi-sabi sa amin
ay nasa Mindanao na siya. Sa Mindanao na siya nakatira at doon na nagkapamilya. At kahit ako ngayon ay 37 na, ay naaalala ko pa rin ang lahat na nangyari at maging ang kanyang mukha, lalo na ang kanya tila galit na mga mata. Hindi ko talaga makakalimutan ang gabing iyon. Gabi na gumimbal sa buo kong pagkatao na may pinsan pala akong aswang at tiyahin aswang. At dito na lamang po at maraming salamat. Alright mga kaibigan, pinapasalamatan ko po ang lahat ng nanood at nakinig sa istoryang ito, lalong-lalo na sa ating letter sender na si Lenlen. Maraming salamat. Binibati ko ng magandang umaga, magandang gabi, magandang araw ang mga taga Pasig City, lalo na si Erna Ferrer. Binabati ko rin si Demi Joy ng Manila, si Nini Rizalin ng Tarlac, at si Rex Concepcion Fasironda ng Alabang. Inanyayahan ko po ang lahat na makinig, manood at sumabaybay sa susunod nating istorya. Maraming salamat po. Ang mga kwentong ipinapalabas sa programang ito ay base sa di umano'y totoong karanasan ng mga taong nagbahagi ng kanilang kwento sa pamamagitan ng pagsulat sa aming programa. Hindi nangangahulugan na ang kwentong aming ipinapalabas ay totoo o hindi. Nasa sa inyo na ito kung ito ay inyong paniniwalaan. Hangarin lang po namin na mabigyan kayo ng aliw at kasiyahan sa oras ng kadiliman, at hindi po namin hangarin na manira o tumuligsa ng mga tao, bagay, lugar o organisasyon. Ang mga tao ay sadyang pinalitan upang maitago ang kanilang pagkakakilanlan, at maging ang mga lugar ay hindi direktang itinumbok upang maitago ang bakas ng katotohanan o ang mga bagay na magtuturo, maglalarawan o magbibigay kahulugan, clue sa totoong pagkatao ng mga karakter na itinampok sa mga istoryang inyong matutunghayan dito sa aming programa. Kami po ay instrumento lamang upang mabigyang buhay at maibahagi ang mga kwento ng ating mga tagapagsubaybay sa programang ito. Inaanyayahan po namin kayo na magbahagi ng inyong nakakatakot na karanasan. Mag-send lamang ng inyong kwento sa aming FB page sa Short Horror Stories to Listen in the Dark or at True SHS, at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang bell button para updated kayo sa mga kwentong aming ipapalabas. Maraming salamat.